Hi mga taga-Buwak! Happy Fiesta po sa inyo. Kala nyo magapahuli ako ha. Siyempre hindi ako magapahuli ng pamiesta. Kaya, wala pa kitang viewers. Ayan. So, sa ating mga kababayan dito sa Buwak, muli po, happy Fiesta po sa inyong lahat. At medyo busy lamang kita kaninang umaga. Kanina ay nagkaroon ng banal na misa dito sa ating katedral. At yan ay pinangunahan, of course, ng ating mahal na obispo, si Bishop Maralit. At kanina ay galing ako ng Turios dahil may mga inasikaso kita. Inalam natin kung ano yung damage noong pinsala ng bagyong Tisoy. At medyo ako ay napapaiyak kahapon habang inabaybay ko ang bayan ng Buena Vista patungo sa bayan ng Torrijos dahil nakita ko talaga yung pinsala ng bagyong Tisoy at medyo nakakapanglaw dahil talagang sa lugar na yon sa mga bayan sa bahaging iyon ng ating lalawigan ay talagang wala pang supply ng kuryente. Kaya naman maswerte yung mga nandito sa poblasyon, lalo na't higit yung mga nandito sa bayan ng Buwak, sapagkat sa kanilang pagdiriwang ng kapestahan ngayong taon ay meron na silang kuryente. Samantalang sa bayan namin, sa bayan ng Turios at sa bayan ng Buena Vista, ay ramdam pa rin ng ating mga kababayan yung hirap na dinanas sa mapaminsalang bagyong Tisoy. At nakapanayam nga natin kanina si MDRRM officer ng bayan ng Torrijos na si Mr. Roberto Macdon at napag-alaman natin na ang nabibigay pa lamang pala na mga food pack para sa ating mga kababayan na napinsala. Ayun lamang pong magasalita po muna ako, makikinig po kayo sa akin ha, dahil mahalaga po itong habang nakikita nyo po yung mga pagkain na nandyan at mas alam ko pong masarap yan, pero update sa inyo. Ayan, so mag-update muna ako sa inyo sa ating mga kababayan para at the same time ay pagkakataon din ito para maipabatid natin sa ating mga kababayan yung update po dito sa ating probinsya ng Marinduque. Unang-una, kahapon po ay nag-ikot ako dyan sa bayan ng Buena Vista dahil sabi nung ating mga kababayan, bakit perming bayan ng Buwak ang inyong ina-feature dito sa ating live feed dito sa Marinduque News. Dahil unang-una sa mga lugar po na iyon, nakita ko mismo nakabagsak po ang linya ng globe. So ang telecommunication ho natin sa bayan ng Torrijos ay talagang talagang naka-down pa po. Mismo yung tower po ng globe sa bayan ng Torrijos, nakaganari po nakaganyan ho natumba ho talaga. At ang linya po at ang signal po ng smart sa bayan ng Torrijos ay paputol-putol o intermittent connection pa rin po ang ating nasasagap dahil mahina pa po ang signal. Gayon din po sa bayan ng Buena Vista at talaga nga po na nakakapanglaw po ang mga lugar na iyon. Yung atin pong mga kababayan, dahil alam po ninyo pagdating ng hapon ay hindi pa rin naman ganon kalamigan sa mga bayan na aking nabanggit. Kaya naman po yung ating mga kababayan, pagsapit po ng hapon, papunta ng gabi, dumaan po ako doon mga 6:30 pa lamang po ng gabi. Pero talagang ang dilim ho ng paligid. At dahil wala pa pong supply ng kuryente. So ngayon, yun naman pong Marelco, nadaanan din po natin. Ang pinakamaganda po, yung kanilang mga kapatid na mga organisasyon dyan sa Marelco, anong tawag doon? Mga partner and sister. Anong tawag doon, tita? Ayon, yung grupo ho nila ay nandito po ngayon sa Marinduque upang tulungan para agarang maibalik ko ang supply ng kuryente doon po sa mga lugar na nabanggit ko, sa mga bayan na nabanggit ko, partikular
sa bayan ng Torrijos at sa bayan po ng Buena Vista. Kaya naman, ako po ay patuloy na nahingi sa inyo ng dasal para sa ating mga kababayan dahil ang isa po sa naalaman ko mula sa chief ng MDRRM sa bayan po ng Torrijos, at wag naman pong atampo. Yun pong iba nating mga kababayan, habaan po ang PC para umunawa at unawain ang sitwasyon po natin dahil sabi ko nga ni po, ang nangyari po na pinsala ng bagyong Tisoy ay hindi lamang po nangyari sa isang barangay, bagkos ito po ay nangyari sa buong Marinduque. Kaya naman talagang lahat po ng paraan na inagawa ng ating pamahalaan para po maihatid ang tulong sa ating mga kababayan. Okay, so ang akin pong hiling at gayon din ang kahilingan ng ating mga nasa lokal na pamahalaan, partikular yun pong mga head ng MDRRM o ng Municipal Disaster Risk Reduction Plan or Management, ay medyo habaan po ang pasensya ng ating mga kababayan sapagkat ngayon po ang binibigay o ang nabibigyan o ang binibigyan pa lamang po ng mga food pack ay yun lamang pong nasa listahan o yun pong tumapok sa ating lokal na katawagan, yun pong pumunta lamang sa mga established evacuation center sapagkat yun po ang ruling. Okay, ang rule po, kung sino lamang po yung tumapok o yung pumunta o yung lumipat nung kasagsagan po ng bagyong Tisoy, sila lamang po ang nandoon sa listahan. So sila lamang po ang pansamantalang ang unang mabibiyayaan ng food pack na galing po sa ating munisipyo. Subalit, sa mga susunod na araw po, kaya po ang ating pong probinsya ay nag-activate agad at nagdeklara agad na under state of calamity para yun pong pondo na meron tayo sa probinsya ay makuha at mailabas at maibigay po hindi lamang dun sa ating mga kababayan na tumapok o pumaroon sa evacuation center, bagkos ay lahat po ng ating mga kababayan na napinsala po ng bagyong ito. Kaya naman po, ako po ay humihingi sa inyo ng habaan po ang inyong pasensya dahil talaga nga ni pong ramdam po namin ang lungkot ng ating mga kababayan na napinsala ng bagyong nagdaan. Lalong-lalo na po ang bayan ng Torrijos na kung saan doon po ay sa kanyang ikatlong pagkakataon ay naglandfall po ang bagyong Tisoy. So, bagyong Tisoy made its third landfall sa bayan po ng Torrijos. At ang pinakamalungkot ho nito, ang dami ho nating mga paaralan na nakita na nasira walang bubong. At lalo't higit ang isa sa pinakaapektado ho ng bagyong ito ay ang sektor ng agrikultura. Ang mga kapatid po natin na mga magsasaka, sila po talaga yung lubos na naapektuhan ng bagyong ito. Subalit, gayon pa man, bagamat ang atin pong probinsya ay nakaranas ng dilubyo mula sa hagupit ng bagyong Tisoy. Ito po ang isa sa aking narinig sa aking interview kay Mami kanina, kay Lola kanina. Bagamat dito ho sa bayan ng Buwak ay nakaranas kita ng talagang matinding bagyo, base nga ni po sa datos ng MDRRM ng initial partial damage ho na naitala ng bayan ng Buwak, mayroon ho silang 198 million ho na damage, partial damage ho dito sa bayan ng Buwak. Pero ang pinakamaganda ho ang aking narinig kanina, bagamat ang atin pong lalawigan at ang bayan po ng Buwak in particular ay nakaranas ng ganitong trahedya, ang piyesta o ang kapiestahan na ito ay isang paraan upang ating pasalamatan ang Panginoon sapagkat sa kabila ng lahat, nananatili tayong buhay, nananatili tayong nahinga, nananatili tayong nakakapit sa Panginoon para humingi ng pag-asa. Kaya naman po nandito ako sa bayan ng Buwak at partikular sa pamilya Lagran at ako po yung makikikain na naman. Last year po ay nandito rin ako. Maraming salamat sa ating mga kababayan Laila Perder. Ngayon it's about time para ipakita ko ang handa ng pamilya Lagran. Maraming salamat kay Tita Maida.
Sorry, ayusin ko medyo buuhin natin. Ang pamilya Narito Lagran. Okay? So nandito ako dahil last year nandito rin po ako and then this time nandito na naman ako para makikain na naman. So it's about time para ipakita ko sa inyo ang inihanda o ang handa ng pamilya Narito Lagran. So unahin natin ang kanilang napakasarap na hipon. So yun, ulitin ko po bagamat ang bayan po ng Buwak ay isa sa mga naapektuhan. So bagamat may nakikita po kitang mga pagkain na masasarap dito sa Hapag, ito po ay paraan upang atin pong pasalamatan ang Panginoon sapagkat sa kabila ng nagdaang bagyo, nananatili po tayong nahinga, nananatili po tayong may buhay. At maayos mabilis nakarecover ang bayan ng Buwak. Yan ang pinaka-importante. Ipatuloy po ninyong ipanalangin ang ating mga kababayan na nandun sa southern part ho ba gayon, tita? Pag sa bayan ho ba ng Turios, bayan ng Santa Cruz at bayan ng Buena Vista, anong part po yun? Southern part, ano po? So, yun po ay affected. Ayun, so, ito ho ang mga hinanda ni tita sa atin. Merong hipon. Yan. Okay, happy fiesta kay Faith Camino Diaz, Chris Lawrence Perlas. And ito rin, ano yung tita? Ay no, this one, Lola. Chicken afritada. We have chicken afritada. Ala Marindoqueño. Ayan. And then, ang ating isa pang ulam ay, bisugo. Bisugo, ari? Ha? Sweet and sour bisugo. Tita, anong isda po, ari? Oh, napapahimod na ako. Basta pulahan. Yang isdang pulahan pala ito, isdang pulahan na sweet and sour. And then, ano po, iri? Ano, iri? Parang ang sarap na, ri. Seafood pasta. Uy, seafood pasta. Kabayang Laila Perder. And of course, hindi mawawala ang ating dessert na fruit salad. Narito Lagran. Yan, Narito Lagran. And samahan nyo akong mamiesta. Hindi na ako nakaikot kanina dahil alam nyo po, inuna ko, hindi na ako nakapag-live kanina. Medyo busy rin yung aming mga kasama sa Marinduque News. Nagkaroon ho ng maliban sa high mass na sinagawa kanina sa ating cathedral, ay nagkaroon din po ng drum and lyre competition dito po sa bayan ng Buwak. Subalit hindi na rin po natin yon na feature at na-live dahil nandun po ako kanina sa bayan ng Torrijos po tayong inasikaso, kinuha po natin yung datus at pinsala na dulot ng bagyong Tisoy. Subalit mamaya ho ay kanina ay nagbukas, official na rin hong nagbukas ang GT 168, ang pinakaunang mall sa probinsya ng Marinduque na matatagpuan dito sa bayan ng Buwak. Mamaya ho tumutok kayo sapagkat maparoon kita mamaya, aikutin natin kung ano talagang mabibili. Pero ang pinakamaganda dito, parang mas priority ko ang umikot sa Baratilio. Okay, so tingnan natin kung may oras kita mamaya, maikot kita sa GT Tower at saka sa Baratilio. At may shakies din at Jollibee dito, pero hindi ko yan nagapalit sa luto ni Tita Mayda. Oh, yan ang ating hipon. Ulitin natin, afritada ala Marindoqueño at ang ating napakasarap na anong tawag dito? Sweet and sour. And then mayroong pasta ito pasta, seafood pasta, and then fruit salad. Alright, ako'y makain muna. Pakita ko yung labas. Ito, vlog natin ng bahay ni Tita Mayda. Walang ilaw. Ayan si Paulo. Okay, so yan ang bahay nila Tita Mayda. Alright, ito ang bayan ng Buwak. Medyo, yan, ang ganda ho. Alright, pakita ko sa inyo. Yan. Yan, oh. Hi everyone! Hi Ate Ching! Si Ate Ching? Ate Ching, happy birthday! Hello everyone! Ang ganda ng pwesto ko! Hi everyone! Ba't malabo ako? That's the prayer room. At pakita ko si Biglang Awa. Hi sa ating mga kababayan! Chut 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 chut. Uy, nagjakap na si Ate. Alright! So everyone, magandang
magandang hapon po sa inyong lahat. Abatin ko po muna kayo. Rosemary Cañete Nita is watching. May dala ka bagang sili dyan? Wala akong dalang sili. Ba't ganun yung ating gimbal? Yan. Ito nga pwesto. Ito na pwesto para overlooking ang ating napakagandang paligid. Yan. So, batiin natin ating mga kababayan. Laila Perder is watching. Kabayang Myong, ang dami ng pagkain mo. Aubusin ko talaga lahat yan dahil kita'y nagutom na. O, sino pa? Si DJ K is watching. Sino pa? Bernadette Macdon is watching. Si Naida Clara is watching. Comment nyo ho yung inyong mga pagbati ng kapestahan sa ating mga kababayan dito sa Bayan ng Buwak. At batiin ko po kayo lahat. Special shout out kay Uncle June dyan sa Maryland. Kay Tita Nene sa Balbara is watching. Si Abade ay nanunood. Namang sarap ng pagkain. Happy Fiesta. Hello mga kababayan sa Buwak. Ang astig ni DJ Myong. Enjoy your meal. Good evening. Hello po, 12:21 AM here. Nasaan ka nga ni Kabayang Aimline? Sase, Aikocho. Dati, wala ako nakitang lumpia. Si Tita dati may lumpia last year. Hindi nakapaglumpia. Yung pa naman ang mahalaga sa lahat. Gulay, bagyo. Ay, walang gulay dahil bagyo. Mahal po ang gulay kaya hindi nakapaglumpia si Tita. Joshua Ray is watching. Hello po, DJ watching from Eastwood, Villa Montalban, Rizal. Si Lucero Gika L is watching. April Melody Pestaño, Happy Fiesta. Abigail Malalad is watching. Presi Diaz is watching. Uy, si Aimlane pala ay nandyan sa Canada. Si Ana Maria o si DJ K, Happy Fiesta Buwak. Ikain mo na lamang ako. Mukhang maubos ko ang handa ni Tita Maida. Anong sasarap naman ng mga handa? Happy Fiesta, sabi ni Zaida Diamante. Sabi ni Laila Perder is watching as well. Pabati naman po ako at pahingi po ng apretadang manok kahit wala ng hipon, makatikim laang po ng handa. Sami o Semi de Los Santos Mabunga is watching. Happy Fiesta sa mga taga-Buwak from Barcelona. Melanie Maigting Butaslak. Melanie is watching from Ogbak. Ayan. So, muli po isang magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Happy Fiesta sa lahat ng mga taga-Buwak. At walang lumpia si Tita, pero may dalawa pa akong bahay na aparunan. Sana may lumpia doon at nang mapadalhan ko kayo. Alagay ko sa silupin. Huwag kayong mag-alala, may baon-baon akong silupin. Yun ang aking agalagyan ng lumpia at saka ng mga batchoy. Ng batchoy. Watching always from Germany, si Kabayang Laila Perder. Kabayang Laila Perder, hindi ko pa nakukuha yung padala mo. But pretty sure, siguro mamaya, alam mo, sobrang busy natin, si Kabayang Laila Perder. Nagpadala po yan sa atin ng financial assistance para sa Marinduque News, pambili ng ating mikropono. Maraming salamat Kabayang Laila Perder na nandyan sa Germany, na taga rito sa Bayan ng Buwak. Maraming salamat sa iyong binigay na assistance para sa Marinduque News para mas mapaganda pa natin ang serbisyo na binibigay natin sa ating mga kababayan. Sabi ni Semi de Los Santos Mabunga, nakakamiss po ang green fields ng Marinduqueño. Oy, oo nga ni Green Fields, Presi Diaz, nanonood mula sa Southern California. Hi, Kabayang Presi Diaz. Kumusta ka dyan sa Southern California? Si Zipper Josh Hash is watching. Happy birthday! Bigyan po natin ng maraming papuso si Zipper Josh Hash dahil birthday po niya ngayon at the same time kasabay ng kapestahan ng Our Lady of Biglang Awa, ang patroness po ng probinsya ng Marinduque at ng Bayan ng Buwak. Happy Fiesta sa lahat, sabi ni Connie Zoela. Ganyan din kay Kabayang Laila Perder. Hi, super ganda ng gising ko. Napanood ko na naman ang MNN na live. Oy, talaga naman si Kabayang Laila Perder is watching. Maraming salamat ho. At andito pa rin kita. Medyo pasok kita sa bahay ni Tita Maida. Ayan, si Lola. Lola, dito po kayo. Papabatiin ko po kayo ng Merry Christmas. Dito po kayo. Give me also happy birthday. Oh! It's my birthday. Today? When is your birthday? December 5. So, happy birthday, Lola. Happy birthday. Birthday ni Lola ngayon. So, si Lola is already 88 years old. And she's a former
teacher. So, sa mga nakakakilala kay Lola, dito kay Lola. And Girl Scout executive, pero still, look at her. Talagang tuwid na tuwid pa. Parang hindi. Tinan mo, parang hindi natanda. Ang ganda-ganda. Yan po ang mami ni Tita Mayda at dating ang asawa ng yumaong fiscal, provincial prosecutor na si attorney Nemensio? Hobencio narito. O sige, dito po kayo. Maganda yung background natin. Yung tama po yan. Opo. Sige, dito po. Sige po. O sige, bati po kayo. No, hindi po yan nakikita. Sige, Lola, bati po kayo ng batiin niyo po ang ating mga kababayan ng Happy Fiesta at ano po ang inyong dahil nag-birthday po kayo last December 5, ano po ang inyong wish? Ang tangi ko po masasabi sa amin ay bigyan kami ng kapayapaan, pagmamahalan, at pagkakaisa. At sana naman po ay tayo ay magpasalamat sa mahal na bilang ng Immaculada Concepcion at ang mahal na bilang ng biglang awa sapagkat yan po ang tunay na nagligtas sa ating bagyo. Ang pula ang aking masasabi at sana dagdagan po natin ang ating pagdarasal at pagkakita sa ating Panginoon at ako po ay natutuwa at anong dami po tao na nagsimba, na puno po ang simbahan namin ay talaga po ako po ay napapatangis dahil po sa kagalakan at marami po ang pumunta upang sumamba sa ating Panginoon. At yan po ang ating nais na ang natin lahat na tayo ay tuloy-tuloy ang ating pagsisikap na tayo ay manalangin, magpasalamat sa Panginoon Diyos. At yan po ang ating tanging masasabi. Salamat po sa inyong lahat na kayo ay dumalo sa aming patron ng Immaculada Concepcion. Alright. Lola, ano ang sekreto ng isang napakagandang kagaya po ninyo na hanggang ngayon ay kahit na 88 years old na po kayo, tuwid na tuwid pa rin po ang inyong paglakad? Wala po ako talagang tanging masasabi sa inyo, kundi yung tunay na paniniwala, pagtitiwala, at pagmamahal sa ating Panginoon Diyos. Sampo ng ating halagin na Immaculada Concepcion. Immaculada Concepcion at ang ating pong dakilang pamilya ng Jesus, Maria, Josep at wala po akong sasabi kundi sana po ay tuloy-tuloy ang ating pagsamba sa ating Panginoon at lalong-lalo na aking pong ipinapahayag sa inyo na kaya manawarin magkaroon tayo ng debosyon sa mahal na bilang ng biglang awa sapagkat yan po ang tunay na nagliligtas sa atin sa anumang kapahamakan. Okay, batiin niyo po ninyo na nandun sa Maynila. Maliban kay Tita Mayda. Ay binabati ko din po yung aking anak sa Maynila, hindi lang po yung anak ko sa Maynila, yung apo ko, at saka lalong-lalo po itong si Mayda at lahat ng aking mga kamag-anak at sila pong lahat ay talagang nagsumikap na para po maging masaya ang aming birthday. At masaya din po ang aming Fiesta. magkaroon ng kapayapaan dito sa aming bayan. Alright, at yan po ang dakilang nanay ni Tita Mayda Lagran. Si Tita Mayda Lagran. Ay, nanonood si Tito Nelson. Ngayon, sa akin na ang mga handa. Tinira na sa akin ng mga masasarap na pagkain. Dahil ako'y nag-aisa ngayon din dahil nauna ng mamiyasa si na Tito Nelson. Ako ngayon ang maubos ng durong handang are. Oh, hala, duro ngayon, hala, lapang na. Sarungin ang totoo. Alright, sasamahan niyo po akong manginain dahil panahon naman po para tikman natin ang mga pagkaing inihanda sa atin. Wala pa si Adrian. Yes, amen Lola. God bless. Ang ganda po ng sinabi mo.
Oh, galing. Sabi ni Aba De. Very inspiring. Thank you so much for inspiring us, Lola. Oh, kita mo, Lola. Viral ka na ngayon. Artista ka na, Lola. Oh. Si Rowena Sota Sato is watching. Hello po, DJ Myong. Pabati po sa kuya ko. Happy birthday kay Kuya Ronnie ng Pinggangasan watching from Japan. Arigato gozaimasu. Oh, hanggang Japan nanonood po, hanggang Southern California. Oh, sige, sabihin niyo po kung saan-saan kayo nanonood. Dali. Tita Selly sa States. Oh, si Tita Selly sa State. Nahanap po namin siya. Oh, batiin po. Tita Selly, kapatid ni Tita Glo. Oh, yan si Tita Maida Lagran. Oh, Tita, batiin mo ang mga bokenyo ng Happy Fiesta. Happy Fiesta po sa ating lahat. Tita Fred. Sana ay kayo'y masaya at marami ring biyaya ngayong araw. Wow. Yes, at sana maging masaya at kalmado lang tayo after Tisoy. Sana wala nang dumating pa bago ng Pasko at after Christmas. Para everybody happy. Tita, bigyan mo naman ng inspiring message o anong tawag dito ay mensahe ng pag-asa yung ating mga kababayan na lubos na napinsala ng bagyong Tisoy. Yes, so mensahe ng pag-asa. Kita-kita po naman namin kanina yung first mass, second mass, third mass sa celebrated mass. Sobrang buhos po ng tao. This is extraordinary kasi every Sunday hindi po ganito ang pagsisimba ng mga tao. So sabi ko nga kanina while hearing the mass is sana hindi po tayo maghintay ng another bagyo para sumugod sa simbahan. Although it's nice to see people coming in na ang dami-dami doon sa simbahan. Sana po ay hindi tuwing after typhoon lang, kundi every Sunday of obligation ay nandun po tayo sa simbahan. Dahil dito po nakakakita tayo ng panibagong pag-asa. That's why we're there. That's why we hear Mass. Because we are hoping for the Lord's intervention and for the Lord's protection and help sa ating lahat. Kita-kita doon na talagang yung hope natin at yung belief natin na tayo ay ililigtas ng Panginoon andun talaga sa inner self ng bawat isa sa atin. So, yung hope naman when it comes to the government is doing everything, I'm sure. Kaya lang po medyo yung iba naaantala, lalo tigit yung kuryente. Kasi nga po, ang sinisiguro nila is yung safety. Bago po tayo pailawan, siyempre, dapat sure yung safety ng bawat barangay o bawat munisipyo. So, merong mga barangay na nahuhuli-huli. Apo. Kaya medyo intay-intay lang po tayo. Pero they are doing everything naman po para tayo mabigyan ng panibagong enerhiya or kuryente. Alright. At nakita ko rin, kudos sa lahat ng bumubuo ng Marelco. Yes. Diyan sa Marelco, sa lahat ng staff, mula sa general manager down to the lineman and crew, kay GM Sol. Nakita ko, nadaanan ko po kung gaano kainitan, katanghalian, nakaakyat po sa taas ng poste. At yung iba po ay nagahukay para palitan yung mga poste na nasira. Dahil ang dami po talagang poste na hanggang ngayon po ay anong tawag dito sa daan, nandun pa rin sa daan, hindi pa rin naalis, nakasalampay o nakabalang pa rin po sa daan. Kaya naman, sa lahat po nating mga kababayan na nanonood, i-comment nyo po kung saang bansa kayo nanonood dahil nakakatuwa pong makita at mabasa na yung ating mga kababayan ay kahit nasa ang bansa ay nakatutok dito sa Marinduque News. Alright? At yan po ang ating pagkain ngayon at makakain muna ako. By the way, si Tita Maida ho ay yan ho ay ang ating kasamahan. Ang ating kasamahan sa DepEd at yan din ho ang dating media officer ng Philippine Information Agency at kasama rin ho natin yan sa Marinduque Media Group. Okay, so patuloy. Napakarami pong sasira, mga paaralan dito sa ating mga kababayan sa abroad. Medyo nakakaalwan sa buhay. Naku, talaga pong buong bubong ang talagang nalipad dahil sa lakas ng hangin ng Tisoy. That was a very inspiring. Very inspiring. And complete advertisement. And I feel honored that you were present here today. Yeah, thank you so much. It's really my pleasure talking with you, Lola. It's, talking with, anong tawag dito, yung mga, nandyan na sa mga golden age na yan, na mga ganyan na I would say. I always love to talk with those individual na naabot na po yung ganyang edad dahil sila ay full of wisdom. Alright, at ako po ay makain na. Nanonood mula sa Cagayan Valley, si Maizel.
Haranilia Makabata. Pogi Pesara. Kala ko ako lang yung Pogi. Watching from Abu Dhabi. Pogi din pala itong si Pogi Pesara. So watching. And oh, ayan. So, watching from Lucena. Napakinggan nila yung... Okay, ako po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nanonood dito sa Marinduque News. Para po sa mga balita na may kaugnayan sa Marinduque, ugalin lamang po na bumisita sa ating website ang www.marinduquenews.com. Sundan kami sa aming Facebook, that's facebook.com/marinduquenews. Ginin po ang aking personal Facebook account, that's facebook.com/marinduquenews. At sa lahat po na nagapahatid ng kanilang greetings para sa lahat ng mga taga-Buwak at sa lahat happy Fiesta sa lahat ng mga taga-Buwak at para sa ating mga kababayang Marinduqueño, isa lang masasabi ko, bangon, sulong! Mahal kong mga kababayan. Kaya natin yan, kalakas ng Marinduqueño. Marunong, maalam nga ning magbalungas ng nyug na gamit ang ngipin ay, diba? Yun pang bagyo, ano sabi nga ni ay, bagyo kalaang, Marinduqueño kami. Kaya kayang-kaya na ating mga kababayan sa tulong din po ninyo para agaran po makarecover ang ating mga kababayan. Kaya kung kayo po ay mga kababayan ko ay merong gustong ipaabot na blessing sa ating mga kababayan, inactivate na po namin yung amin pong Sulong Marinduqueño campaign kung saan ay makakapag-donate po kayo doon. Tingnan dyan lamang po sa pinakataas. Tingnan nyo po mga kababayan, nakapin po dyan yung post kung paano po kayo mag-donate. Ang kailangan po ng ating mga kababayan ngayon ay food pack at saka po hygiene kit at saka po pang bubong. Kailangan po nila ng tolda. So yun ang plano kung may mga nag-donate na from Norway. Pero supposed to be yun ay paabigay ko sana sa mga bata. Pero tingnan po natin kung ano yung mas kailangan dahil talking with different officials from MDRRM, kailangan ho natin na i-prioritize kung ano po talaga yung need. Kaya naman ako po inaasa, nakatok din sa inyo yung mga mga ginintoang puso kabayan na patuloy nyo pong suportahan ang ating mga kababayan sapagkat tunay nga ni po, wala pong ibang magatulungan kundi tayong mga magkakababayan. God bless kabayan. I love you so very much from the bottom of my heart. Merry Christmas everyone. Happy New Year. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Tito Lagran, ano nangyari? Tito Edwin, anong balita? Ba't ang bilis mo? Na? Ayoko na. Ayaw na. Surrender na. Nasuray-suray na. Nasaan na sila? Nandun pa? Oops. Ay, iniwan na. Bye-bye.